I spoke with him last June, confident Team Pilipinas will turn in a record medal haul in Paris. 2 months later, the Philippines lands 35th overall, the highest ever for any country. The Philippines is also now the best performing in Southeast Asia. Eyes now firmly locked in on the 2028 Olympics in Los Angeles. Back with us in Thought Leaders, President Bambol Tolentino of the Philippine Olympic Committee. Good to have you with us, Bambol, and welcome back. A very, very big congratulations to you. I'm so Thank you, very Kathy. happy for you. Thank you, Kathy. I'm back You are. with with new stories. Yes, as you promised. Sabi ko nga, bago tayo nagtapos, no, during our first interview, when I get you back here, you're going to be bringing in a haul of medals. That's And you it. did with our athletes. That's it. And we broke the record again. 1 gold in Tokyo, 2 golds in Paris. Not only that, for 2 consecutive Olympics, as you've said, we're #1 in Southeast Asia. Imagine beating those neighbors na malalaki ang gastos nila sa sports. Saan ka na-impress? Yung talagang tinalo natin na hindi mo in-expect. Not only that, Southeast Asia, no? To continue, not only that, Middle East countries, they spend billions. Those oil-rich countries, no? Tinalo natin in the medal standing. So and also sa world, from 50 in Tokyo, now it's 38. We're now in 38 in the world, no? Sa Asia, from 12, I think. Now we're tied with Hong Kong. Always tied with Hong Kong at 10. Always tied with Hong Kong. Very impressive, very successful. Excellent. Sa Southeast Asia lang, saan ka pinaka na-impress? So ano yung nakikita mo parang formula, kumbaga, no, that made us achieve this breakthrough? Yeah, we have to explore more. We have to use more the Filipino traits. Yung kung saan tayo akma yung body build natin, height and everything. No? So, Malaysia nga, up to now, hindi pa sila nakaka-gold. So, for our sports, so we can really focus on those sports with the built ng Pilipino, no? Hindi matangkad, maskulado. Look, Carlos Yulo. Look at the boxers. Look at the weightlifters. Of course, in Tokyo, it was a Heidi Lin. So, we can focus on that. Martial arts, especially, no? Yung dugong Pilipino, pusong Pinoy, whether it's warrior or what, talagang laban. Yun ba? Yung ba yung nakita mo talagang laban? Kasi nagkaroon kayo ng opportunity to spend 1 month of training sa Metz, France. Before we parted that first conversation, you were about to fly to that training camp. Na unang pagkakataon, we didn't have this in Tokyo. Nanalo man tayo ng isang medalya doon, pero dito talaga nakapag-focus. Did that make the difference? Yeah, everybody appreciated. Even Carlos Yulo appreciated that. No? He mentioned it in his welcome speech in Malacanang na malaking tulong ng Mets. Sa akin nga, it's bitin pa, kulang pa 1 month. It should be more than a month. No? Mga 2 months. Yeah, yan, mga max. Pero sino magpa-fund? Medyo mahal. That's a big problem. No? But siguro naman, after this result, no, we can do that. Dumarami na ba yung mga tawag ng mga gusto talaga
take Well, part? yeah, Mga nasa pribadong sektor? based from I predicted that na kung makakadalawang gold si Carlos and kung sino man, that's an easy 100 cold, di ba? So lumampas na, na-breach na yun. Wala pa dun yung mga house and lots and cars and everything. No? So with that, alam na nila na pwede na mag-pitch in. We can do that 2 years before Olympics. Masyadong dikit na yung 1 year. 1 year, 2 years preparation yan, 1 year. Marami, we learned a lot in this Paris Olympics. We learned a lot. Not only of course, in Mets, the training camp. No? We learned a lot. And also during the games. So kung maghahanda tayo, dapat 2026 pa lang. Nasa training camp na tayo because we're gunning for LA in 2028. Yes. Not only that, no? We're thinking of, kasi posible naman magkaroon ng Olympics sa Philippines. No? Imposible? Matagal pa. Matagal pa. Matagal mga, pa. Ilang taon pa? I don't know, pa hindi ko pa Pero nakikita we yun. held the ASEAN Games already. In SEA Games. Pampanga. SEA Games. SEA Games. Asian Games nga, mahirap pa. No? Nakabid na yan up to 3036 hanggang Saudi, Qatar and everything. Nagoya, Qatar, Saudi. So, Olympics, sabihin natin, it will be a dream. No, it will be a dream. So, why? This LA, so hindi man tayo makapag-host ng Olympics. In this LA Olympics, this will be the biggest Filipino crowd. Andyan lahat ng Tama ka ang dyan. kababayan Yeah. natin. Sigurado yan. Kung may cheering squad sa Paris na sold out lahat ng tickets ng game sa Parisians to cheer. Nakakatulong din yung yung sigawan and everything sa mga judges, lalo na kung subjective. Nakakatulong din. So, ano ba yung iba feeling? yung sa LA. Nandoon ka sa Paris and you know na may mga Pinoy sa crowd, nakakatulong ba ng malaki para doon sa atleta? Yes. Doon siya sa podium, yes, tapos yes. naririnig niya, talagang Yes. gusto siya ng Pagpasok crowd. pa lang ng atleta, they're looking sa bleachers, sa seats. Sinong may flag, sinong sisigawan. Diba? Some athletes gano'n. So yung iba na lang, sige, cheer. Pero hindi sila yung chine-cheer noon. Kaya pala may ganun, ano? Pag lumalabas sila doon sa Exactly, entablado. yeah. Kasi Correct, walang correct. palakpak. Sabi mo, sa simula ng interview, marami ka ng storyang naibaon at naiuwi. Especially in Metz, France. That 1 month na kinilala mo sila lahat at nakilala. Ano yung mga lumitaw na storya? Maraming untold stories. No? Worth telling Personal. naman. Ang iba personal. Not no? too personal. Yeah, not too personal. Well, we all know Carlos Paalam. Galing siya from scratch to, di ba? We all know, especially Carlos Yulo, kung saan siya nag-start, no? In Manila, in San Andres, lahat ng humble beginnings hanggang sa nagpalarong pambansa, then nag-train sa Japan. There's also one guy in athletics natin, no? Jan Cabang Tolentino, not my relative, Jan Cabang Tolentino. He was born in Madrid. Yeah, magandang istorya din yun. Sasabihin ko rin yun in the future, sulat ko rin yun. But to cut it short, no, galing siya sa orphanage. So, lumaki siya doon. Then after when he was 9 years old, may nag-adapt na sa kanya. But he still carried the mom's middle name and surname, Cabang Tolentino.
Yun ang story niya. Imagine, ganun pala yung batas sa Spain. Pag kinuha ka na sa orphanage, you can be visited by your parents. 1 hour lang in 2 weeks. Twice a week, 1 hour. Medyo malupit ata yun, Ah. ano? Pag minor pa. Until you reach the age of 18. After 18, only visiting hours na yun. Medyo all the lost years, no, he could have spent with his mom, and he still chose to represent the Philippines. And all his life, he's lived in Spain. Kung di ako nagkakamali. Yes. Hindi nga marunong Tagalog. Oh, okay. Can't understand. So, habla Espanyol and English lang siya. So, nai-practice niya yung inyong Espanyol. At nakilala mo lang siya doon. Yes, Because to us, hindi siya masyadong litaw, ano? Pero ito yung mga personalities He was na training mo. base in Bilbao. Yes. So, doon siya tinitrain ng Patafa. So it just goes But Terry, the president of Patafa, told me this story before pa na. We have one athlete from Filipino roots, Kabang. Napakarami, no, sa mundo na out of nowhere, susulpot na lang sila. Yun yung parang nananalig sa team na to, na napakaraming mixed heritage na sumuporta sa ating flag. Pinili nila mag-compete under the Philippine flag. Yes, tama. But very ironic na yung 2 golds natin, Tokyo and Paris, were all homegrown. Ano pa rin. No? But of course, Pilipino pa rin yung mga kasama natin na from other countries. Na-mention mo kanina si Carlo Paalam. In sa boxing, no? He competed first before sila Nesty. At saka si Ira. And yun nga, nagkaroon ng parang contentious decision na pinanalo nung Australian counterpart niyan si Charles Sr. Ano ba yung storya doon talaga? Actually, Cathy, Nagkaganon yung it should decision. have been 7 medals. Not only 4. Oh, is that right? Because 7 medals, not only 4. So, yun yung statement ko eh. For golf, it was 1 stroke away. 1 stroke away. She was 4th. First time natin nakaangkat ng gano'n, 4th. No? 1 stroke away. Natubig lang siya sa 10. No? For EJ, 1 jump away. Talagang si EJ lang at saka si Duplantis na nakaka-clear ng 6. All the rest, tinalo ni EJ yun. Hindi nakaka-clear ng 6 yun. So look at their performances. Puro miss and samantalang si EJ, even cross the bar, sa dibdib lang na tumatama. Diba? So, 1 stroke away, 1 jump away. Then back to your question, Carlo Paalam, 1 judge away. oh, kaya contentious split decision loss. 1 judge away. 1 judge away. Talagang pinrotest namin yon. You did. Yes, Nilusob niyo yung judges. Yes, Paano? lahat. Pati Explain all yung officials. atmosphere. Hindi natin to nakita, pero Naubos na pinaglaban yung niyo. boses ko doon. Lahat na. Hindi lang lumipad ang mga upuan doon, pero lahat na. Sinugod na namin lahat yon. The least they can do is just suspend the judge. They cannot overturn the decision. So that means yung judge na yon hindi They all believe. naka-participate doon sa sumunod na competition ni na All Ira. officials, high-ranking, even the And president of the boxing, all believe that. That's why, sir, we cannot support you anymore if you will not reform your way of judging. Sila na lang yung sports. I mentioned it to them. You're the only sports, one of the only sports, yung walang challenge and replay. Even basketball may challenge, may replay kung foul nga. So even judo, you'll just raise the card for a replay.
kung tama yung call. There are limitations din. No? Hindi pwedeng every doubt challenge ka, Kawawa play. naman yung mga Oh, atleta, yes, no? oo. Ulit-ulitin Oo. para May ano rin husgahan. yun, tsaka may bayad yun eh. Ah. So, boxing na lang ang wala, yung sinasabi namin. Would you call for that? Yung replay? For boxing? Yes, dapat meron ng... Pinupursige niyo sa IOC. They're developing na artificial intelligence. Yun ang sinabi sa amin. When? When will you... Sabi nila, it's already 95% na, malapit na. So you can check if tama yung punches or what, solid punches ba, tama ba yung score, etc. No? So para mawala yung ganyang ano, may story yun eh. May story yun. Day before the fight, we won against that country. Then the following fight with Carlo, the judge came from that country. So, I'll not mention it. That's one judge away. Balikan na natin yung Mets, no? Dahil it's a month. That's tough for any athlete who probably wanted to do other things. But as you're a dad, I presume you treated them like a parent of your own. Ano yung mga nakita mong na-stretch ka bilang isang tatay na, now, you know, with this whole adoptive team in France? I did first all the groceries. Oh, you did? Oh my gosh. Okay. Ikaw ang namili. Yes, at, I have to look for a big supermarket. Carrefour. Yeah. Malapit ba? Big supermarket, Okay. then andun yung fresh fruits. Kasi first, second day, medyo, they don't like the food, etc. Kasi kadarating lang, so hindi pa maka-adapt. That's it, di ba? So we have to look for, kahit bayad na yon, don't care. I cannot request kasi that's provided by the caterer, by the hotel. So ano ang hinahanap nila? Mga rice meals? Okay, Yes, tapos ang sinerve, mga baguette, gano'n. Tapos Exactly. ano yan? Hindi kami mabubusog. Exactly, right. So, nandun pa naman ako, I have to look for, in Mets, sa 10 lang yung Pilipino eh. Sa 10 lang yung Pilipino. And they're all working outside Mets. Oh. They're working in Germany, Belgium. It's only 30 minutes away from, ilan na lang ang naiwan sa Mets. No? So, hingi kami ng tulong, etc. So, by chance, nakakita ako ng Asian restaurant. So every day we buy food. They will not deliver. Every day we buy food. Karga namin yun. Okay. Every day we choose Kasi different bawal menu. lumabas, no? At kumain Yes, sa restaurant. So may restriction pa may yun. restrictions, Meron pang sino to, hindi nakain ng ganon or allergy sa ganon, di ba? That's it. So dagdag sa sa schedule, we will see to it na by 11 nakapamili na. Then sa evening, by before 7, nasa na yun, nasa camp na yung food nila, magdadatingan na yun, galing from different gyms, galing from different training centers. We visited the first training center. Tinur kami doon. Supposedly, dapat doon kami. Now, yung flag ng Brazil nakataas na doon. Naunahan kami doon. Pilipinas. Naunahan tayo Okay. doon due to financial So diba? kung ano yung Hindi kami binisita nyo, nag-inocular nyo, hindi rin yun yung nakuha yung training Yes, facility? yun sana complete. Okay. May malaking, yun sinasabi ko, may malaking kitchen. Bring your own cook, chef. Complete, no? Super ganda. So, pero napunta pa rin kami doon sa iba. Pero doon pa rin kami gumagamit ng facilities. So, shuttle every day. Or walk. No? Walk every day. Just ordinary day. Then back to Paris. Nung nasa Paris na, mass every day.
may kasama Sa ko wala. Notre Dame. Nandoon Hindi, ka sa ano sa lang, ano? isang, yung maliit lang na chapel na, not a chapel, but uh, small church na malapit sa hotel ko, yung mga 500 meters away. So, okay na yun. It's always good to be in a country na may Catholic Church, no? Okay Kasi na yun. No? nakakapagdasal Kahit di tayo. mo maintindihan dahil friends, but you know the flow of the regular mass. Pero doon sa training camp, kasi sabi mo nga, naging important part siya sa pagkapanalo. And ina-acknowledge din yan ni na Kaloy and the athletes na achieve mo ba yung ginusto mong creating an ecosystem na may nutritionist, psychiatrist, psychologist, coach na to support all the athletes in that 1 month that they were training in Mets. Yeah, palipat-lipat pa kami, not only in Mets. Sometimes punta kami ng Germany. Kasi 30 minutes lang. So, By car. Lahat kayo sa isang coaster. Yes, Okay. Germany. Ilang nights, gano'n, lipat. Kasi may sparring doon. What, di ba? Yung iba doon sa kabila, then balik sa Mets. Yung iba naiwan pa nga eh. When everybody was in Paris na, naiwan pa yung isang batch kasi they cannot enter Paris pa. Their games will start in early August pa eh. So, may iwan pa sila sa Mets. So, pasusundo ko pa yon, babalik, train or what, then train station, sundo ulit. And si EJ nanggaling pa Italy, no? Yes. Natanan yung kanyang pole sa taas ng kotse? By car. By car. 12 hours. 12 hours. 12 Wow. hours straight. So, unang nakita niya siya, siguro mga first week of your stay. Yeah, nandun yung mga lesson learned na we should have, sana sinabi niya para komportable yung ano or what, di ba? So, the lesson is not learned just from the POC officials' view, kundi sa atleta din. Ano yung mga nakalap mo sa kanilang parang how things could be better done? Let's say in the next Olympics, makapaganda tayo 2 years before magkaroon ng training camp. Ano yung ideal setup? Kung ito man ay naging practice to what should have been ideal. Best practice, ano? Kung yung practice. So, yun na nga, as I've said before pa, yung first interview natin, lahat na request nyo, sabihin nyo na. Kahit sino isama nyo, sabihin nyo na, basta makakatulong. Nagkatotoo yun? Yes. Pinayagan nyo? Yes. Kahit man si mami? Or 100%. Kahit si girlfriend? Girlfriend, kahit asawa or wife, di ba? Kung sino man, kahit pa ilan ang coach mong, kahit pa magpalit ka at magdagdag ka, doesn't matter, basta yun ang request nyo na makakatulong. Very, very important. Marami talagang, not changes, but additional other innovations, no? That we can, even during the game, so kung it's all about budget talaga. Pag nasa game na, it's all about, paano ko makakagalaw? Kung, diba, all my credit cards are black already. Imagine buying tickets. In advance. Uy, hindi nag-qualify, umabot sa finals. What will you do with those tickets? Okay. The diba? purchase, the pre-purchase of tickets that you might not be able to use. Yes, so okay. then you have to buy another set of tickets sa qualifying. Diba? So, maraming trial din na, di ba? Ganun talaga eh. So, you have to prepare. Alam nga namang sa qualifying, walang mag-cheer doon. Walang tao. So, you should buy all those tickets also sa qualifying. Kasi, ang inisip natin, hindi, magpo-finals to. So, we bought all the tickets sa finals. Boom. Hindi nag-qualify. Ano nga ba yung feeling? Nandoon ka, and then nakita mo, naku, baka mag-gold to. Ano yung feeling na nandoon ka at nakikita mong baka nga, eto na? Yeah.
talagang with God's Lord's guidance, makikita mo na ito na yon. Ito na yon. So, sa qualifying kita mo na eh. Aside from a year before, 2 years before, na we all know, kaya na nito. Kaya na ito. Kaya malakas ang loob natin noon sabihin, yes, parang natanong sa akin, yes, minimum 1. There's Kaloy pa nga eh, not Carlos. Carlos, gymnastics, boxing, etc. Look. Pero nung pangalawang medalya, nung na-clinch natin yung second gold medal, I can feel it na. Naramdaman mo na I rin? can feel it na. Kasi talagang, actually 3 siya magaling ni Carlos, 340. Sumala lang siya dun sa parallel bar. Pero yung dalawa talaga, yun, kita na yun doon sa qualifying. Yun sumabit siya sa parallel bar, ano yung sinabi mo sa kanya? Ano yung parang abiso mo? Or maybe as a father, what did you tell him? May dalawa pa eh. Meron pa? May dalawa pang may dalawa pa. Nandun pa yung floor at saka yung best niya talaga yun. Ayun talagang talagang wag lang magkamali. We all pray nung pang. That's it. Highest. Highest talagang. Hindi nga namin alam kung ano nangyari dito sa Philippines eh. Kasi nandun kami, hindi na alam. It's early morning. Yes, naglamay kami rito. Mga alauna ata yun eh. But it was worth it. Sabi na ni Presidente, BBM, napuyat kami, but it's worth it. Bro. Hindi namin alam, na pala dito. Gising ang bayan. Sa parallel, nakaka-depress, nakakasad, no? Kasi yun yung unang nangyari. Meron ko ba sinabi sa kanya? Wala. We don't want to disturb and Yun yung policy, Just let them be. Let them make their mistakes, recover from it, and do their best. Yeah. Then after that, tinago ko muna sa isang hotel and let him enjoy the remaining kasi alam ko na yun eh. Imagine I book him with Cynthia going to Mets. Cynthia Carrion. Yes. Going to Mets. Not as a regular economy, just like other athletes. It's prohibited sa government funds to use it should be economy lang. I book them business class. And you paid for the excess charge. Kasi alam mo natin di ba, nararamdaman natin. So kailangan relax siya. Relax mode na naka-focus na. Wala pala yung pagbibigay ng incentive bago pa siya nanalo, no? Alam kong nagbigay ka ng incentives doon sa last Olympics? Tokyo? Sa Tokyo. Ginawa mo rin ba? Yes, we're now preparing the house and lot. Oh, yeah, right. That's part 2 lots of in Tagaytay's Olympic Village. Yeah. So lahat pa silang nakakuha ng medalya, makakakuha ng house and lot. Yes. Kasi nung napag-usapan natin dati, yung gold lang eh. Pero ngayon lahat. 4 sila. 4. Paano naman yung ibang mga atleta na gumawa ng personal best tulad ni EJ Obiena? No, they receive their own incentives from of course from the president, office of the president, and from other stakeholders. Kahit si Irene Ando, yes, she also achieved a personal best. Na-improve niya yung kanyang pag-lift, 230 kg. Yung dinanas din niya, maganda rin yung storya niya. Lahat silang 22. All beautiful stories and performances, good performance. Fencing, first time natin before fencing, after first round out. Ito, umabot pa sa next, andun pa kaya, up to the next stage. So, kalaban niya ata, hindi France, Italy. So, bugbog na kami sa cheering. Kay Sam pa lang nagsimula, yes, no? So,
kay Joanny. Yes, sa rowing pa First lang. time din na umabot sa ganung level, ganung stage, no? Oh, sino pa? Swimming, Kyla, I think she broke his personal Philippine record also, no? Then all of them, no? All of them. So, yun na nga, they did their part. The NSA did their part. The PSA did their part. So we did our part also. So it's a collaboration. And the onus is on the government to do its part. Because nung pagdating nga nila, no, sabi Yes. ni President na gusto niyang mag-create ng isang structured program para sa mga future athletes. At gusto niyang kunin yung mga experiences ng ating athletes who competed in Paris. What kind of a structured program do you think will work from the learnings you've had, having taken them for a month at the Mets in France? Super na nag-benefit ang mga atleta. Marami, At saan tayo magsisimula? we have to start the development na muna sa kababaan, no? Pero Yung grassroots development, ano? pero Oo. ando na yan eh. Then pag na-pick up na yung going to Olympics, kasi mahaba eh. Before Olympics, that's 4 years eh. You have to compete with the ASEAN, SEA Games, Asian Games, Asian Championships, Asian Cups, World Cups. Then magpataas ka ng ranking. So doon pa lang, may may structure na, may kailangan na eh, no? The exposures, the budgets. Kailangan salihan mo lahat yun. If you miss one of those world events, hindi ka makakahabol sa ranking. All of them. Even golf. No? Even golf. Golf is the last qualifying athletes na ina-announce. Na-announce yan mga last part of June. So meaning, every day, every week, nag-change yung ranking. You have to play every day. Kung hahabulin mo kung saan yung tournaments. Hahabulin mo. Well, of course, they are all subsidized by private kasi mga pro yan eh. So pro, may mga sponsors yan. But you have to play all those. No? Kung sa Scotland yan, kung sa UK yan, sa US yan or what, you have to play para tumaas yung ranking mo. So yung structure na yun, dapat din sabayan ng budget. Kasi Exactly. pagdating mo sa LA, ubos na yung Exactly. pera. So, saan tayo pwede magsimula Then, from the point of view of POC? Pag nag-qualify na, dapat may separate budget na uli yun for the Olympics, for the D game. Not only that, don't forget the training camp. Yung 2 years before the Olympics Yeah. itself, no? Oo. Kasi pag pumasok ka na, nag-qualify ka, you will qualify again to reach finals. When you're in the Olympics, hindi pa tapos. Nasa Olympics ka na, nag-qualify ka na? No, hindi pa natapos doon. One talo, you're out. So, kailangan mag-qualify. Like bakit, 5 beses kang lalaban. Si Carlos Yulo, kailangan pumasok sa qualifying. Kailangan nasa top 10 or 12 yung bawat aparato. Di ba? Kaya nga hindi siya nag-qualify sa all around, no? Kasi from 24, ang final niya 12 eh. No? So I think top 8 lang ang kinukuha doon. Pero top naman siya sa floor and sa vault. Kaysa pasok sa floor and vault. Kung alam na natin yung structure, kailangan lang ng pera. So ngayon nagkaroon kayo ng Senate inquiry and doon mo talaga naisiwalat at naisabi, no? Yung inyong experience on how the campaign in Paris had taken place and what can be done. Ano yung mga parang takeaways mo from that inquiry kung saan pwedeng makatulong kaagad ang gobyerno? Kasi nga sabi mo nga collaboration, but it seemed like etong sa Paris, it was really a private sector effort. Meron din meron din sa Paris, meron din ang government side. But always the problem is on the government side, the liquidation. No? So
nakatali yung kamay mo eh. So, ang dami mong iisipin eh. Yung, pwede bang gastusin to ng ganon? Or what? So, hindi ata pwede. So, dito na lang kukuha sa private sector. What? So, maraming restrictions pag government side. May sinasuggest ba kayong parang policy change para mas Definitely. flexible yung paggamit ng Definitely. pera? Na hindi ka... Flexible and lenient. Pero, lenient, it should be, accountable too. Diba? Hindi naman pwedeng basta lang sa gastusin. So, may justification and everything. Pero yung mahihirapan ka, it's really a headache. Actually, that's the case of EJ before, di ba? The case of liquidation. Lahat kami nakaka-experience unless it's donated to NSA or POC. If it's donated, that's it. You have all the luxury of how to spend it as needed, di ba? So, As needed, not abusive or not to be abused or what, as needed. So sabihin natin, nagkatotoo nga, no, na nagbigyan kayo ng leniency for liquidation. Paano naman natin ngayon in-nurture yung grassroots? Trying to recruit athletes from the communities with the National Academy of Sports. Kasi di ba nandoon na yon. So ngayong wish ngayon ng ating gobyerno na magkaroon ng structured program, how do we connect the dots? Para magkaroon nga ng structure palalo bago pa tayo dumating doon sa mga qualifying competitions. Yes, we can recruit and look for scout all those with potentials, no. Just like Carlos, nakita na magaling mag-tumbling yung batang yun. Ba't di natin ipasok yun sa may istorya pa nga, hindi agad natanggap or what, no? So, pumasok pa siya sa palarong pambansa para pakita niya na may talent siya sa pag-tumbling, no? So, yung mga ganun, kung wala kang bala or what, so, paano ka naman paano ka magkakaroon ng network sa ibang provinces or regions to scout? Kung meron man, anong i-offer mo? Ihiwalay mo sa parents? Di ba? Ihiwalay mo to train them. Mahirap din yun. So, pasok si National Academy of Sports, etc. Dagdagan ng support, coaching. Kulang ang coaches ata ng NAS. So, we have to improve pa. No? So, at least, peace of mind sa parents. No? Yung anak nila nandun sa ganung school. And vis-a-vis sabay yun, simul yun ng education and sports. So sa tingin ninyo, yung budget na inilaan para sa mga atleta natin sa susunod na taon, sapat na or hihingi pa tayo? No. Ng karagdagan o yung mga policymakers na mismo ang nagsasabing kailangan dagdagan? Kung ganun lang lagi ang budget every year, routinary, matagal nang kulang yun. Kasi matagal na. Kaya nagpipitchin ang mga private sector. But even more so now, I mean, I can imagine, mas marami pa sa pribadong sektor na tumatawag sa'yo. Pwede bang mag-contribute? And I can imagine it's not just the conglomerates now, pero yung mga small, medium-sized enterprises, they also want in. Ganun na nga ba? Yeah. Maraming tawag, maraming expression of interest. Malaking tulong. Pero mas malaki ang tulong from government kasi nandiyan ang meron pa ang Supreme Court decision that lately lang, ito lang, after Olympics, that mandating, yung mandamus order ng Supreme Court, mandating the PAGCOR to remit all remaining balances that was not remitted since 1993 or parang gano'n, 96, yeah. So, malaki makukuha. No? So, yun, whether it's installment or in lump sum or what, they should use it wisely
for the athletes and for all those preparation and development program. No? Dapat may permanent oversight to check whether it's a piecemeal or what. Ngayon, malaking tulong na yun. That's our dream. Matagal ko nang advocacy na lumabas yun nung congressman pa ako na to really give what is due to the sports community from, I think it's from PAGCOR and PCSO. At bago pa doon, kailangan mong paghandaan yung re-election. Dahil you have 2 positions that you're wanting to, or you have to be re-elected para mapursige itong LA 28 as POC President. Of course, yeah, of course. And as Tagaytay City Mayor. So ano yung inyong ikakampanya ngayon? Para maisip ng mga boboto sa inyo, you're the man fit for the job for LA 28. Well, sa local, that's hindi ko naman sinasabing done na yun sa local. No? That's, alam naman ng taong bayan kung yung mga performances natin na hindi naman nasira sa local. But in sports, well, numbers won't lie. From Tokyo to Paris, in a matter of wala pang 4 na taon eh. More than 3 years, di ba? During my term, 3 golds, 8 medals in total. Since we participated in Olympics, we have 18 medals. So 8 during my term. So the remaining 10, that was before 1936. And 100 years ago. Kaya nga, di ba, 100 taong paglaban. Yes, correct. So, yun na nga, numbers won't lie. So, with that success story, nasa kanila na yung mga voters ng NSA. So, I think we're still confident, my team. I'll be announcing soon my team for this re-election in Philippine Olympic Committee. And I wish you well in the greatest race that you face before LA 28. Salamat Of po, course, Ma'am thank you, Bol, thank and you, Kat. congratulations to Thank you you, and the Kat. team. And catch us again next Thursday at 9 p.m. Philippine Standard Time on One News. You can also check out the long conversation on YouTube, Spotify, Apple Podcasts, and Google Podcasts. And if you haven't done so, like or follow my social media pages. I'm Kathy Yang, and this is Thought Leaders.